Maraming mga banyaga ang nag-a-apply at gustong-gustong sumali sa paghahanap ng ginto dito sa ating bansa. Sino ba naman ang hindi maaakit sa mga kwento ng naiwang deposito ng mga sundalong Hapon? Pero, alam nyo ba na may napakahigpit na rules o patakaran ang gobyerno tungkol dito? Ngayong taong 2026, linawin natin kung allowed nga ba ang mga foreigners na maghukay dito sa ating lupang Pilipinas o baka naman diretso kulungan ang bagsak nila kapag nahuli. Kaya dumiretso na tayo sa pinakamahalagang batas na dapat ninyong malaman. At ayan, mga ka-TH, isang mahalagang usapan ang ating haharapin natin ngayon dahil marami sa atin ang nagtatanong kung pwede bang kumuha ng kasosyong dayuhan o foreigners lalo na kung gipit sa budget para sa operasyon. Bago tayo pumayag sa mga alok ng mga banyaga, alamin muna natin ang nakasaad sa batas. Ang Treasure Hunting Law, partikular na ang Republic Act 10066, ang pinakahuling National Museum Guidelines, ay may napakalinaw at napakabigat na probisyon pagdating sa mga non-Filipino citizens. Hindi ito parang simpleng laro na kapag may pera ang dayuhan ay pwede na silang magdala ng pala at magsimulang maghukay kung saan-saan. Pag-usapan natin ang pinakaunang harang para sa mga dayuhan. At yan ang tinatawag na citizen requirement. Kung ang isang dayuhan ay gustong mag-apply ng individual na permit para maging isang treasure hunter dito sa Pilipinas, ang maikling sagot ay hindi pwede. Ang individual na permit ay eksklusibo lamang para sa mga mamamayang Pilipino. Paano naman kung sila ay kumpanya? Kung isang korporasyon ang mag-a-apply, mahigpit na sinusunod ng gobyerno ang patakaran na dapat hindi bababa sa 60% ng kumpanya ay pagmamay-ari ng Pilipino. Ibig sabihin, kontrolado pa rin ng mga Pinoy. Sa lalim ng mga guidelines ngayong taong 2026, kung ang isang dayuhang kumpanya ay gustong pumasok sa paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, obligado silang makipag-partner sa isang local entity sa pamamagitan ng isang joint venture agreement. Ngayon, paano naman sila pwedeng makasali sa mismong site? Pwede silang pumasok bilang technical experts. Halimbawa, kung sila ay mga lisensyadong archaeologist, geologist, o kaya naman ay deep sea divers na may espesyal na kakayahan na wala sa mga lokal na manggagawa. Ngunit tandaan ninyo mga ka-TH, kahit eksperto pa sila, hindi sila pwedeng maging hindi po sila pwedeng maging principal applicant o yung mga pangunahing may-ari ng permit. Kumbaga, empleyado o consultant lamang natin sila sa ilalim ng batas. Dito naman tayo sa pinakamatinding parte, ang paglalabas ng nahanap na deposito. Isipin ninyo, paano kung nakahukay nga kayo ng kayamanan ni Yamashita kasama ang dayuhang partner ninyo? Pwede ba nilang iuwi ang share nila sa kanilang bansa? Dito na pumapasok ang napakahigpit na Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kasama ang National Museum. Ang lahat ng nahanap na deposito, bullion o mga artifacts sa ilalim ng lupa ng Pilipinas ay pagmamay-ari ng Estado. Ang lahat ng ito ay dapat dumaan sa tamang proseso ng gobyerno para sa kaukulang hatian at buwis. Hindi pwedeng basta-basta isilid ng isang foreigner ang nahanap na ginto sa kanilang bagahe at ilabas ng bansa. Ang pagkuha ng export permit para sa mga ganitong bagay ay napakahirap, halos parang imposible.
dahil pinoprotektahan ng ating batas ang mga artifacts at likas na yaman ng ating bansa. Kaya kung may mga dayuhan na nangangako sa inyo na dadalhin nila ang ginto sa ibang bansa para doon ibenta ng patago, mag-isip-isip na kayo dahil malaking gulo iyan. Ano naman ang mangyayari sa isang dayuhan na matigas ang ulo at naghukay ng walang lehitimong permit? Napakabigat ng parusa ng batas dito sa Pilipinas para sa mga illegal na dayuhang treasure hunter. Una sa lahat ay ang confiscation o pagsamsam sa lahat ng kagamitan. Kahit anong gamit ang dala nila sa site, kukunin yan ng gobyerno. Kasama na rito ang lahat ng ginto o deposito na kanilang nahukay. Pangalawa, may kaukulang jail time o pagkakakulong o napakalaking multa sa provision ng RA 10066. Hindi dahil banyaga sila ay makakaligtas na sila sa kulungan ng Pilipinas. At kapag natapos na ang kanilang parusa, hindi na sila makakabalik dito dahil sila ay isa sa ilalim sa deportation at permanente silang i-blacklist ng Bureau of Immigration bilang persona non grata. Ngayon, para naman sa ating mga ka-PH na kasalukuyang may kausap o may planong kumuha ng foreign financier, makinig kayong mabuti sa mga tips na ito upang hindi kayo mapahamak. Siguraduhin ninyo na ang lahat ng papeles, application at permit sa gobyerno ay nakapangalan sa inyo bilang Pilipino. Kayo dapat ang legal na may hawak ng operasyon. Pangalawa, gumawa kayo ng napakalinaw na Memorandum of Agreement o MOA na dumaan at pinatunayan ng isang lisensyadong abogado. Dapat nakasulat dito ang saktong hatian, ang kanilang papel bilang financier o expert, at ang pagkilala ng operasyon ay sumusunod sa batas ng Pilipinas. Gusto ko rin kayong balaan, mga ka-TH, laban sa tinatawag nating anti-dummy law. Huwag na huwag kayong papayag na maging front o dami lamang ng isang dayuhan kung saan pangalan ninyo lamang ang gagamitin pero sila ang masusunod sa lahat ng bagay at sila ang may kabuuang kontrol sa operasyon. Kapag napatunayan ng gobyerno na ikaw ay nagpagamit bilang dummy, ikaw na Pilipino ang unang-unang madidiin at makukulong sa batas. Protektahan ninyo ang inyong sarili. At sa kabuuan, allowed naman ang mga foreigners na makibahagi sa paghahanap ng deposito dito sa ating bansa. Ngunit bilang mga experts o partners lamang. Ang kabuuang kontrol, ang legal na permit at ang pamamahala ay dapat na manatili sa kamay nating mga Pilipino. Huwag nating ipamigay ang karapatan natin sa ating sariling lupain. May kakilala ba kayong dayuhan na naghahanap din o nag-aalok ng pondo para sa inyong site ngayon? I-share ang inyong mga karanasan at kwento sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe dito sa Treasure Hunt Club para sa iba pang mga legal updates at gabay sa paghahanap sa kayamanan ni Yamashita. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.